Magandang araw. Pagising ko nga ng umaga ay ito nga syempre at nagkakape nga muna. Pero habang nagkakape nga ay ito nga at isasabay ko na nga itong aking mga gagawin. At dahil ito nga lagayan ng aking mga milkshake powder dito ay halos kakalhati na. Ay ito nga at ilalagay ko na nga dito yung mga natitira ko pa dito sa may plastic. At sinalin ko na nga itong aking mango flavor at ayan na nga laang uubos na. Kapag naubos na yan ay wala na nga akong mango flavor. At sinusunod ko na nga ilagay dito itong cookies and cream. Itong cookies and cream ko ay medyo marami pa nga. Ayan kung napansin nyo may natitira pa doon sa may plastic bag. At ang last nga na sinasalin ko dito ay itong Black Forest. Ayan, meron pa namang natitira na kakaunti. Pagkatapos ay ito naman nga at iniready ko na itong aking cake. Ayan, nilabas ko na yan sa chiller dahil nga mamaya ay kakaramkutan ko na yan. Yung aking lagayan ng siomay, hindi ko pa yun malagyan ng siomay dahil nga ang aking asawa ay nasa may bayan pa. Dahil nga nakaubos nga ng siomay kahapon ayun, bumibili pa nga laang ngayon ng aking asawa. Ay may buti na din nga laang at meron nga kami nabibilhan nga sa bayan. Kung sa Kalapan pa kasi ay sobrang layo pa at saka hahapunin pa nga ng pagbalik. Kaya habang naghihintay nga ako sa kanya, eto nga at naglilinis nga muna ako dito at nagwawalis na nga at ilang araw na hindi nawawalisan. Tapos sandali pa nga lang, eto na nga at may naririnig na nga akong bumibili dito at ayan, eksakto rin, dumating na rin nga pala ang aking asawa. Abay kakoy kaaga naman ang aking boy naman at eto nga si Lablab ang aming boy naman no. Kung minsan kasi ay sa closing time ay siya rin nga yung huling bumibili sa amin. Bali ang kanya binibili nga pala ho dito ay Black Forest at ayan nga ay nagpasama pa nga dyan sa kanyang tiyahin at nahihiya ba nga pumunta dito mag-isa. May nagtatanong nga din nga ako pala kung paano nga daw po pala ang sukat ko dito sa aking mga ginagawa na ito. May nai-upload na rin po akong video nyon. Paki-scroll na lang po dito sa mga video ko. Bali kasama po siya doon sa video ko nung ako nag-uumpisa pa nga lamang no. Pinrepare ko yung mga gagamitin ko dito. Yun kasi yung time na tinikman nga namin kung okay na nga ba yung lasa. Pagkatapos kong mabentahan ng aking customer, eto na nga at chinek ko na nga yung mga pinamili nga ng aking asawa. May beef at chicken na rin kami. Nagpabili rin ako nito. Lagayan nga ito na medyo malaki. Tapos bumili rin siya ng munggo at etong sili, nagpabili nga ako dahil gagawa nga ulit ako ng chili garlic. Ayan, meron pa naman akong bawang dito kaya hindi na ako nagpabili. Ayan, nagpabili na rin ho ako dito ng kalamansi. At eto na nga ho pala yung chicken ang flavor. Ayan, kulay dilaw kaya pala mahahalata mo talaga kung ano nga flavor yon. At eto naman isang layer, eto naman nga yung beef. Ayan, isang layer lang muna ang aking inilagay dyan. Ngayon naman nga, ito pinarepare ko na nga itong aking gagawin nga na chili garlic oil. Tapos paglabas ko nga muna saglit dito sa labas ay ito nga at ang aking kuya ay nagluluto nga ng munggo dahil nga ayan ay nung araw nga ng Friday. O diba kapag ka Friday ay munggo day. At eto na naman nga ang kanyang bisladin. Ayan, nalinisan na niya yan at saka nabislad na. Tapos maya maya ay paano yun na yan, patutuyuin na. Medyo hindi lang naipatuyo ngayon at umuulan-ulan nga dito sa amin nung time na yan. At pagbalik ko nga dito ay eto na nga at luto na nga ang munggo na niluluto ng aking kuya. Ayan, kainan na naman. Hindi na nga lang ulit ako nakapag-video nung kami nga ay kumakain. Pagkatapos namin kumain, eto nga at naitapos ko na rin nga pala na paghahanda nga nitong aking chili garlic na ito. Bali napakita ko na naman sa inyo kung paano nga ang proseso nito. At ito na nga lang papakita ko sa inyo ano isinalong ko na siya dito sa may apoy. Pero ngayon nga ito nga at medyo sobrang dami rin nga itong aking nagawa kung parang ano sa una kong nagawa. At ito na nga after ilang minuto nga na pagluluto ko ay nung time na yan ay luto na ho iyan. Kaya isinalin ko na rin nga siya dito sa mangkok para nga lumamig. Tinanggal ko na doon sa kaldero dahil nga nung nakaraan na una kong luto ay iniwan ko lang doon sa sa may kaldero kaya ayun na overcook siya. At sunod ko naman nga ginawa ito nga yung dalawang cake, nag-crumb coat na ako diyan at inrest ko na yan dyan sa chiller. At pagkatapos ko naman ngang maligo dito, ito na nga at sabi nga namin, doon na nga kami magtitinda sa may labas, doon sa may bahay nga ni Nay Silis na may tabing kalsada. Nagpatulong na rin nga kami dito sa may kapatid nga ng aking asawa para nga kami tulungan ng paghahakot. At ito na nga at ang aming setup, ayan na dito kami sa may tabing kalsada. Ayan, dito lang ho kami sa may tabi ng Seventh-day Adventist Church. At ito nga ang aming boy naman dito, ito rin nga kapatid ng aking asawa. At ito na nga pala ang aking gatas. Ayan, nalaskan na ang aking ginagamit. Ito naman po ay nung hapon na at ito nga ay pagkalabasan nga ng mga estudyante. Ito na nga at biglang nagsunod-sunod na nga ang mga bumibili nga dito. Ayan, ako kami ho ay nagpa-video lang ay hindi nga lang na-videohan yung mga bumibili dito. Kapag ka may bumibili nga din lang ay hindi na nga rin kami nakakapag-set ng camera diyan kaya wala ho tayo mga video kalimitan pagka nandito sa labas. Ang matinding kalaban lang ho talaga namin dito ay ang init at ang pagkakabanas ho talaga kung napapansin nyo ayan no.
haggard, ayun yung lola. At eto nga, at nagkaroon nga ako ng time mag-video. Ayan ho, yung aming customer na yan, medyo marami-rami rin nga ang nabili. Ayan ho, ayaw talaga magpapabideo. At eto naman ho, ay nung paggabi na nga, dahil nakaubos na nga kami ng siomay, eto nga, naghakot na rin nga kami dito. Aba, hindi na nga lang din nakapag-video ng habang naghahakot. At nung time na ito nga, ay nagbibilang na nga ako dito ng aming mga binenta. Abay, medyo malaki-laki yung aming nabenta. Simula nga nung paglabas nga namin sa may tabing karsada. Laking kaibahan rin talaga kapag ka nakikita ng tao na may tinda ka. Dito kasi sa amin ay tago ito or nasa loob kami. Umabot din naman ho sa 900 plus ang aming kinita dito, ay sulit ho ang pagod. At habang nagbibilang ako doon ng benta, ito naman nga at dumating na naman nga si Love, o diba, sabi ko naman sa inyo, kahit sarado na kami ay pupunta talaga dito yan at magpapagawa nga. Yun nga lang ay milkshake na lang ang kanyang nabili dito at ubos na nga ang ang siomay. Tapos nung time na iyan ay may bumibili nga na yelo, kaya ayan, asawa ko na nga din lang nag-iintindi. Medyo natagalan lang ako na pag-prepare dito dahil nga mga naligpit na nga yung ibang mga gamit. At ayan nga, sa wakas, ayan, nakatapos na rin at ayan, uuwi na rin nga sila at ihahatid pa nga yung isang batang maliit na iyan nga at baka nga matapon yung kanyang dala.